Maniniwala ka ba? Ito ang pinaka-epektibong ehersisyo na kinikilala ng mundo upang mapahusay ang lakas ng binti. Hindi nito kailangan tumakbo ka o mag-squats. Kailangan lang ng isang paggalaw sanayin ang iyong buong ibabang bahagi ng katawan para maging matatag at makapangyarihan. Kapag ikaw ay 70 o 80 taong gulang, maaari ka pa ring maglakad ng matulin na may magaan at nababaluktot na binti. Huwag isipin na ang mga hita ng nasa katanghaliang gulang at matatanda ay nagiging payat dahil sila ay masyadong payat. At huwag isipin na ang mga binti ng nasa katanghaliang gulang at matatanda ay mahina at ang kanilang lakad ay hindi matatag dahil sa kakulangan ng kalsiyum. Maraming beses kong idiniin na ang parehong mga sitwasyong ito ay dahil ang mga binti ng nasa katanghaliang gulang at matatandang tao ay nagsimulang tumanda at ang mga kalamnan sa kanilang mga balakang at binti ay halos nawala. Kaya ang kanilang mga binti ay nagsimulang pumayat at ang kanilang lakas ay nagsimulang humina. Kung hindi mo ito ehersisyo at palakasin sa oras na ito, makikita mo na kapag lumakad ka, ang iyong mga binti ay magiging napakabigat. Ang iyong mga binti ay hindi mo itataas tulad ng dati. Ang iyong mga hakbang ay liliit at lumiliit. At ang iyong balanse at katatagan ay lalala at lumalala. Kahit na pumunta ka sa banyo sa bahay at maglupasay, mahihirapan kang tumayo maliban kung sinusuportahan mo ang iyong sarili gamit ang iyong mga kamay. Ang pinaka-nakababahala ay kapag nabawasan ang lakas ng iyong binti. Napakadali mong mahuhulog. Kaya gaano kalubha ang mga kahihinatnan ng pagkahulog para sa nasa katanghaliang gulang at matatandang tao. Naniniwala akong mas malalaman mo kaysa sa akin. Sa katunayan, kapag ang mga tao ay tumatanda, nawawalan sila ng kalamnan at bumababa ang kanilang lakas. Ito ay isang natural na kababalaghan. Ngunit ang masasabi ko sa iyo ay sigurado na ang lahat ay maaaring mabawi ang mga kalamnan at lakas na nawala sa atin sa pamamagitan ng mga tamang paraan ng ehersisyo. Ngunit dapat tandaan ng lahat na kung talagang gusto mong palakasin ang iyong mga kalamnan sa binti, hindi ito makakamit sa pamamagitan ng pag-uunat dito at doon sa parke, pagtakbo o pagpapalit ng trabaho. Ang lakas at katatagan ng nasa katanghaliang gulang at matatandang tao ay mahina na. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang mapabuti ang lakas ng binti, ngunit madali ring saktan ang iyong sarili. Kung gusto mong palakasin ang iyong mga kalamnan sa binti, magagawa mo lamang ito sa pamamagitan ng pagsasanay sa paglaban. Dahil ang pagsasanay sa paglaban ay maaaring hatiin ang iyong mga fibers ng kalamnan at palaputin ang mga ito. Ang pagsasanay sa paglaban ay hindi lamang kinikilala sa buong mundo bilang ang pinaka-epektibong ehersisyo para sa pagtaas ng lakas ng kalamnan. Ngunit ito rin ang pinakamalaking sikreto para sa maraming matatandang tao na makalakad pa rin ng matulin at magkaroon ng magaan at nababaluktot na mga binti sa kanilang mga 70s at 80. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang pagsasanay na ito para sa paglaban sa binti na pinakaangkop para sa mga nasa katanghaliang gulang at matatanda. Iminumungkahi kong i-like at kolektahin mo ito, pag-aralan ito ng seryoso at ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay at mag-ehersisyo sa akin. Tiyo, tingnan mong mabuti. Ang paggalaw na ito ay hindi nangangailangan ng paggamit ng malalaking makinarya sa yirin. Maaari itong makumpleto sa tulong ng isang maliit na bilog ng paglaban. Kung wala kang bagay na ito sa bahay, maaari mo itong bilhin sa seksyon ng sportswear ng supermarket. Napakamura at hindi gaanong mahal. Pagkatapos mong maging handa, i-clamp mo ito sa loob ng iyong hita. Pagkatapos ay iangat ang iyong guya tulad nito. At pagkatapos ay gamitin ang iyong buong binti upang magpuwersa upang i-clamp ito papasok. Kapag hindi mo na ito maklamp, manatili ng 1 hanggang 2 segundo at pagkatapos ay dahan-dahan itong bitawan. Napansin mo ba, tingnan mo, nang hindi ko na napigilan, medyo nanginginig ang mga paa ko. Ang panginginig ay nangangahulugan na ang ating buong hita ay lumalaban sa paglaban na ito. Sa proseso lamang ng paglaban sa paglaban, maaari nating ma-upgrade ang ating mga kalamnan at tumaas ang kanilang lakas. Sa oras na ito, ang pinakahalatang puwersa na nararamdaman mo ay nasa quadriceps sa harap ng iyong hita at ang adductor muscles sa loob ng iyong hita. Kasabay nito, ang mga kalamnan sa iyong puwit at mga kalamnan ng guya ay nagtutulungan din upang magbigay ng puwersa. Makikita mo na ang mga kalamnan sa mga bahaging ito ng ating katawan ay konektado sa ating mga kasukasuan ng bukong-bukong, mga kasukasuan ng tuhod, at mga kasukasuan ng balakang. Kaya pagkatapos mong palakasin ang mga kalamnan sa mga lugar na ito, ang iyong mga kasukasuan ng bukong-bukong, mga kasukasuan ng tuhod, at mga kasukasuan ng balakang ay magiging matatag, at ang mga kasukasuan ng iyong buong ibabang paa ay magiging matatag. Pagkatapos ay magiging natural para sa iyo na maglakad ng tuloy-tuloy at madali. Para sa mga nasa katanghaliang gulang at matatandang tulad natin, ang pinakamahalagang bagay kapag nag-ehersisyo ay ang kaligtasan at kaginhawahan. Maaari kang umupo sa isang bangkito sa bahay at dagdagan ang lakas ng iyong binti ng ligtas at madali. Ito ang pinakamahusay. Tumutok lamang sa paggawa ng 15 reps araw-araw at gawin ang 5 set araw-araw.
Pagkatapos mong matapos sa bawat oras, maaari kang tumayo at madama ang pakiramdam ng lakas kapag itinaas mo ang iyong mga binti, ang balanse at katatagan ng iyong mga binti, at tingnan kung mayroong anumang pagkakaiba. Sa wakas, paalalahanan ko ang lahat na kapag pinili mo ang resistance ring na ito, pumili ng isa na may malakas na elasticity at magandang kalidad para maging epektibo ang pag-ehersisyo. Mag-click sa aking avatar. May display window sa avatar ko. Ang resistance ring na ginagamit ko sa Yuwen ay available na para sa iyo sa display window. May promo ngayon kaya cost-effective.